Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1951. Napatingin si Gilherm kay Alex. Young Master, ito. Ano ang nangyayari? Bakit parang hindi ko maintindihan? Kahit na ang Young Madam ay apektado ng pinagmulang dugo na ito, tila ang pinagmumulan ng dugo na ito ay maaari lamang bumana sa mga taong may espesyal na linya ng dugo. Hindi ito dapat mangyari, tama ba? Sumimangot din si Alex. Iba ito sa nauna niyang hula. Maliban kung tulad ng sinabi ni Alex sa salitang iyon, nagpatuloy si Gilherm, ang batang madam ay mayroong espesyal na linya ng dugo. Bukod dito, ito ay isang malalim na nakatagong sinaunang linya ng dugo kaya't mayroong napakalaking reaksyon. Tumango si Alex. Ngunit hindi ngayon ang panahon para pag-isipan ng mga ito. Sa halip ay sinubukan ni Cheryl ang lason gamit ang sarili niyang katawan para iligtas ang mga tao para makakuha sila ng panlunas. Gaano man kalungkot si Alex, kailangan niyang tapusin ang pagkakatiwala sa kanya. Agad siyang lumapit at hinawakan ang pulso nito para tingnan ang pulso nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumalbog sa kanya ang aura sa kamay ni Cheryl. Ang demonyong Chinishira. Napakalakas ng demonyong Chinishira. Sa sandaling ito, biglang bumalik si Cheryl sa kanyang katinoan at ang kanyang mga pupil ay hindi naganap na itim. Sa halip, medyo umatras sila at naging pulang-pula. Nagmamadali niyang sinabi, Alex, dali. Pakiramdam ko ay hinihiwalay ng puso ko ang pinanggagalingan ng dugo. Kunin mo ang dugo ko ngayon din. Walang lakas ng loob na magdahan-dahan si Alex kaya't agad niyang kinuha ang pulso nito para kuha ng dugo. Wala doon. Dito. Tinuro ni Cheryl ang puso niya. Ano? Masyadong delikado iyon. Kaya mo naman akong iligtas, di ba? Bilisan mo, kung hindi, mawawalan tayo ng pagkakataon. Nagngangalit ang ngipin ni Alex habang mabilis na sinaksak ang bahagi ng puso gamit ang syringe. Marahas na nanginig si Cheryl, ngunit hindi man lang siya nakagawa ng ingay. Desperado niyang tinitiis ito. Hanggang sa tuluyang natapos ni Alex ang pag-iipon ng isang buong syringe ng dugo mula sa kanyang puso, saka lang siya nagpakawala ng marahas na hiyaw nang hindi na niya ito mapigilan. Boom! Tarat-tarat! Nabasag lahat ang mga bintana ng laboratorio. Maraming kagamitan sa laboratorio ang sumabog din. Mabuti na lang at naprotektahan ni Alex ang hirenggilya sa kanyang kamay kung hindi ay nasasayang ang dugo. Tumingin ulit siya kay Cheryl. Siya ay tila naging isang ganap na naiibang tao. Nakalutang siya sa ere habang nakatitig kina Alex at Gilherm kasama ang mga itim niyang pupils. Ang kanyang aura ay walang katumbas na pagkagulat at ang kanyang titig ay kakaiba pa. Para siyang isang matayog na Diyos na nakatingin sa mga langgam. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Tapos na. Maaaring ang kaluluwa ng tribo ng Shira ay nakatago sa loob ng pinagmulang dugo. Kinuha ba ng kaluluwa ng tribo Shira ang katawan ni Cheryl? Si Gilherm ay mukhang sobra rin sa sinabi niya, Young Master, kakaiba ang kinikilos ni Young Madam. Mukha siyang ibang tao. Maaaring ang kanyang kaluluwa ay sinapian. Hindi sumagot si Alex. Biglang nagbago ang aura sa katawan ni Cheryl. Ang Diyos na may kahangahangang aura kanina ay bumalik sa dati niyang estado. Bigla siyang nahulog mula sa hangin at bumagsak sa lupa. Nawala ang napakagandang aura na iyon. Cheryl, Cheryl. Kumusta ang pakiramdam mo? Young Madam. Kumigit kumulang kalahating oras nang nahimatay si Cheryl bago dahan-daang bumalik sa katinoan. Nang makita niya ang kinakabahang sina Alex at Gilherm, tinanong niya, ano ang nangyari sa akin? Sagot ni Alex, wala lang, nahimatay ka lang. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Ang kasalukuyang estado ni Cheryl ay bumalik sa dating hitsura bago ang iniksyon. Ang kanyang mga dagwang pupils at ang mga marka ng tato ay nawala. Pati ang demonyong si Chi ay wala na, parang ilusyon lang kanina. Inaplos niya ang kanyang ulo at sinabing, pakiramdam ko ngayon lang ako nakapunta sa ibang lugar. Ito ay isang napakalaking palasyo at nakakita pa ako ng isang napakagandang babae. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1952. Siguro na naginip ka.
Casual na sabi ni Alex. Pagkatapos noon, iniskan niya ito gamit ang third eye at tiningnan ang pulso nito. Ito ay talagang kakaiba. Iyon ay napakalakas na aura at napakalakas na enerhiya kanina, ngunit hindi man lang niya ito maramdaman ngayon na para bang isa itong panaginip. Ngunit paano naging posible iyon? Nagkatinginan sina Alex at Guilherme. Kitang-kita ng dalawa ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Sa oras na ito, sinabi ni Cheryl, parang hindi ako nananaginip. Sa palagay ko ay maaaring nakita ko ang may-ari ng pinagmulan ng dugo. Ano? Ang may-ari ng pinagmulan ng dugo? Gulat na napatingin sa kanya si Alex at agad na naalala ang nakaraang sandali, tila naging ibang tao na si Cheryl at ang mga matang nakatingin sa mga nabubuhay na nilalang ay hindi maipaliwanag na ikinatakot ng mga tao. Nakumpirma ni Alex na labis na naapektuhan ang kaluluwa ni Cheryl sa sandaling iyon. Siguradong hindi kanya ang kaloobang iyon. Kaya tiyak na nakita ni Cheryl ang may-ari ng pinagmulan ng dugo. Ang kalooban ng may-ari ay nanatili sa pinagmumulan ng dugo. Sabi ni Alex, huwag mo masyadong isipin. Magiging maayos ka. Ito ay mula sa marangal na angkan ng tribong Shira. Baka nanatili ang kalooban sa loob nito kaya dapat ang nakita mo ay ang kalooban. Tumanggo si Cheryl at saka sinabing parang napakataas ng status ng taong ito, parang reyna. Ang wikang sinasalita niya ay iba sa amin, ngunit talagang naiintindihan ko ito. Parang may sinabi siya. Pagkatapos ng 3,000 taon ng paghahanda, oras na para ibalik ang pag-aari ko. Ilulunsad ko ang pag-atake makalipas ang 7 araw. Iyon na siguro ang mga alaala niya. Tipid na sagot ni Cheryl. After that, she immediately said, Hubby, how's the blood sample? Napangiti si Alex. Huwag kang mag-alala. Iniingatan ko itong ligtas. Dapat kong suriin muna ang iyong katawan lalo na kapag ang syringe ng dugo ay nakuha mula sa iyong puso. Kailangang mag-ingat. Sige. Habang sinasabi iyon ni Cheryl, tumingin siya kay Guilherme at sinabing, Senior Extraordinaire, pwede ka bang umalis sa kwarto sandali? Umadjejek si Guilherme at tumakbo. Pagkatapos kinubad ni Cheryl ang kanyang coat para suriin ni Alex ang kanyang katawan. Bahagyang nang inag ang braso ni Alex nang iabot niya ang kamay niya. Nang makita siya ni Cheryl na ganoon, sinabi niya, dahil kasal na tayo, asawa mo na ako. Bakit tense ka pa rin? Halika, hindi ako nahihiya. Ikaw ay isang tao, ito ay masyadong kakaiba, tama ba? Tiningnan ni Alex ang kanyang mayabang na ekspresyon at sinabing, excited lang ako. Napakaganda mo. Sa pagkakataong ito, si Cheryl naman ang mahiya. Hindi nagtagal, natapos na siyang suriin ni Alex. Laking gulat niya, walang bakas ng sugat na nasaksak niya lang. Hindi man lang niya nakita ang maliit na butas ng tinuturok na syringe. Ang bilis ng pagbabagong ito ay maaari pang abutin ng Zarbeco Talisman Formation. Lihim na nabigla si Alex. Pagkatapos noon, ngumiti siya at sinabing, okay, everything is perfect and there's no problem. Maya-maya nang iangat niya ang kanyang ulo, ang mukha ni Cheryl ay namula at ang kanyang mga mata ay lumuluha. Ikaw, anong pakiramdam mo? Biglang tanong ni Cheryl. Napakurap si Alex. Malaki. Saglit na huminga ng malalim si Cheryl habang nakatingin sa kanya. Ngunit sa lalong madaling panahon, pinigilan niya ito sa kanyang katwiran at sinabi, dapat nating magmadali at gawin ang dugo at tingnan kung maaari nating ihiwalay ang panlunas dito. Sinabi ni Alex, maghintay ng 10 minuto. Bakit, Bago pa man siya matapos magsalita ay niyakap siya ni Alex ng mahigpit at hinalikan siya sa labi na nagpatigil sa pagsasalita. Ang kasalukuyang Cheryl ay ang pinaka-mature at sexy, ngunit din ang pinaka-banayad. Pinakalma niya ang kanyang katawan at nagpakawala ng mahinang ungol bago bumagsak sa mga bisig ni Alex na para bang maso-suffocate siya. Gayunpaman, nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang kasiyahan. Kabanata 1953. Inaasahan ni Cheryl na ang oras ay mag-freeze sa sandaling ito magpakailanman. Sa wakas, itinulak ni Cheryl si Alex at nahihiyang sinulyapan siya. Ako. Kailangan kong gumamit ng washroom. Anong mali?
Sinaman siya ng tingin ni Cheryl, kinuha ang bag niya at mag-isa siyang lumabas. Inawakan ni Alex ang ilong niya. Nang huminto ang kanyang kamay ay tumawa siya ng tahimik. Makalipas ang isang oras, ang laboratorio ay sumabog na may masayang boses. Ito ay isang tagumpay. Haha. Alam kong tiyak na magtatagumpay ito. Excited na niyakap at hinalikan nina Alex at Cheryl ang isa't isa. 3 araw na itong walang tulog na araw at gabi. Sa tagal ng panahon, sinubukan pa ni Cheryl ang lason sa kanyang katawan at halos mamatay. Sa wakas, nagtagumpay sila sa paghihiwalay ng antidote. Ang komposisyon ng antidote na ito ay kakaiba. Hindi ito masynthesize sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Sa madaling salita, imposibleng gawin ito gamit ang kasalukuyang teknolohiya. Gayunpaman, mayroon itong isang katangian, maaari itong kopyahin ng walang hanggan. Ang mga naloson na pasyente sa Long Beach ay patuloy na dumarami dahil ang lason na ito ay madaling ma-replicate. Ito ay medyo katulad ng zombie virus sa mga pelikula. Gayunpaman, ang virus mula sa pinagmulang dugo ng tribu Sierra ay mas advanced at pinili pa nito ang mga target nito. Hindi ito mahilig sa mga ordinaryong tao. Ang mga target ay dapat magkaroon ng makapangyarihang mga bloodline. Sa kabilang banda, ang antidote ay talagang katulad ng lason. Sa katunayan, ito ay lubos na mapalad na ang ilang uri ng hindi kilalang, mapang-akit na sinaunang linya ng dugo ay nakatago sa loob ng katawan ni Cheryl. Matapos siyang malason ng pinagmumula ng dugo, nakakagulat na bumuo ito ng mga antibodies sa puso, kung hindi, kakailanganin ng ilang pagsisikap na harapin ito. Bukod dito, magkakaroon din ng mas malaking panganib si Cheryl. Nang walang anumang pagkaantala, agad na pumunta sina Alex at Cheryl sa lugar ng isolation ward. Ang lugar ng isolation ward dito ay iba sa normal na isolation ward. Ang mga miyembro ng pamilya ay pinayagang bumisita ngunit kailangan nilang manatili sa labas ng pinto at hindi makapasok sa ward. Bukod dito, nag-upgrade na rin ang mga kagamitang nagtali sa mga pasyente. Hindi na sila mga lubad o sinturon kundi mga latch na gawa sa bakal. Kahit na pagkatapos nagisingin ang bloodline, hinding-hindi makakawala ang isang tao sa bagay na ito. Nang pumasok ang 2 tao, sumingit ang ilan sa mga miyembro ng pamilya. Nakahanap ka na ba ng solusyon para iligtas ang anak ko? Tingnan mo ang anak ko, ano na ba siya ngayon? Iyong mga tao ang nakatali sa kanya ng ganito, ito ay mas masahol pa kaysa sa pagiging nasa kulungan. Kung wala kang maiisip na paraan pagkatapos ay palayain ang aking anak. Hindi ninyo siya maaaring gamutin dito kaya bakit hindi ako makapagpalat ng ospital? Kung titignan sa kanyang pananamit, ang nasa harapan nila ay parang isang mayaman na may katayuan at ang paraan ng kanyang pakikipag-usap ay hindi magalang. Tiningnan niya ng masama si Cheryl na para bang lalamunan siya nito. Si Cheryl ay hindi mapagmataas o alipin. Ipagpaumanhin niyo po, Ginoo. Ang aming ospital lamang ang may access sa paggamot para sa mga naturang pasyente. Ginawa ng mga nakatataas na mandatory na hindi mailipat sa ibang ospital ang mga pasyenteng ito. So, kung may problema ka, pwede kang mag-report sa mga opisyal. Galit na galit ang lalaki. Baliw ka. How dare you order us around like some authority figure? Sa palagay mo ba ay isang uri ng big shot ka? Hindi ba't natulog ka na lang sa ilang random na lalaki para makarating sa posisyon mo ngayon? Sampal. Inaplos ni Alex ang mukha ng lalaki hanggang sa makakita na siya ng mga bituin at tumulo pa ang ngipin. Agad na nagalit ang lalaki. How dare you hit me? The asterisk starred. Ikaw ay nasa malalim na problema. Alam mo ba kung sino ako? Malamig na sabi ni Alex, iniinsulto mo lang ang asawa ko. Wala akong pakialam kung sino ka o kung sino ang nasa likod mo. Ito ay walang kabuluhan sa akin. Anak ng B***. Sampal. Sampal. Binigyan pa siya ni Alex ng 2 sampal sa mukha. Ito na ang huling babala. Kung mangangahas ka naman Ira ulit sa amin, itataboy ko lahat ng pamilya mo dito, pati na ang anak mo. Sumigaw ang lalaki, I can't wait for it. Sabi ni Cheryl, alam mo ba kung ano ang mangyayari sa anak mo kung paalisin natin siya? Mamamatay siya.
D***, tinatakot mo ba ako ngayon? Boom! Tarat-tarat. This time, si Cheryl naman ang gumawa ng move. Sa pamamagitan ng isang sipa, pinalipad niya ang lalaki ng 5 metro ang layo, dahilan para matambo niya ang isang malaking basurahan. Pagkatapos tumawag siya sa telepono. May pasyenteng hindi ko magamot sa tabi ko. Halika at ilabas mo siya. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1954. Hindi lamang ang sipa ni Cheryl ang nagdulot ng pagkahilo sa lalaki, ngunit nagulat din ito sa mga miyembro ng pamilya ng ilang iba pang mga pasyente sa ward. Hindi nila inaasahan na si Dr. Coney, bilang dekano, ay magkakaroon ng ganoong karahasan. Ang malaking kaguluhan ay umakit sa mga kawani ng ospital at mga security guard. Natural, kakampi sila ni Cheryl. Gayunpaman, ang lalaking iyon ay tila napakalakas at may dakilang patron sa kanyang likuran. Sa pagharap sa ganoong sitwasyon, galit lamang ang mayroon siya, ngunit hindi panik. Mariin niyang tinitigan sina Cheryl at Alex habang malamig na sinabi, "Very well. Ako, si Lenny Young, ay hindi kailanman tinatrato ng ganito. Sa palagay mo ba ay isang uri ka ng malaking pagbaril dahil lamang sa ikaw ay ang pangit na din ng maliit na ospital na ito? Maghintay ka lang, ipapawalo ko agad ang dean position mo. Gusto kong lumuhad ka para dilaan mong malinis ang talampakan ko." Agad niyang kinuha ang phone niya at may tinawagan. "Hello, si Lenny Young. May bumugbog lang sa akin sa Mercy Hospital." Sa pagkakataong ito, lumapit ang isa pang miyembro ng pamilya ng pasyente at sinabi kay Cheryl, "Dr. Coney, malakas ang suporta ng taong ito. Siya si Lenny Young, ang chairman ng Young Corporation. Nagnenegosyo siya ng mga produktong panseguridad at mahusay ang koneksyon sa mga opisyal. Nabalitaan ko na ang pamilyang Young ay isang malaking pamilya sa Imperial Capital at may matibay na relasyon sa negosyo at politika. Hindi magandang ideya na i-provoke siya. Bakit hindi ka nalang sumuko at humingi ng tawad sa kanya?" Kumunot ang noo ni Cheryl. Agad na sinabi ni Alex, "Imposibleng humingi kami ng tawad. Hindi ko rin tatanggapin kahit lumuhad ang isang tulad niya para humingi ng tawad." Maya-maya, may dumating. Ang mga taong dumating ay hindi mga tao ni Lenny, ngunit mga miyembro ng Divine Constabulary. Ang pinuno ay ang disipulo ni Alex, si Anna Coleman. Ngayon parami ng parami ang mga taong nahawaan ng virus at lahat sila ay mga espesyal na may hawak ng bloodline. Hindi lamang sa Long Beach, lumitaw din ang mga kaso sa mga katabing lungsod tulad ng California at Michigan. Sa sandaling matuklasan ng mga taong ito, lahat sila ay ipapadala sa Mercy Hospital. Dahil dito, partikular na nilinis ni Cheryl ang isang gusali bilang quarantine area. Dahil ang lason sa katawan ng mga pasyente ay iba sa tunay na pinagmumula ng impeksyon, hindi ito kumakalat sa hangin, laway o iba pang media. Sa halip, maaari lamang itong kumalat sa pamamagitan ng dugo. Bukod dito, ang kabilang partido ay dapat na isang espesyal na may hawak ng bloodline. Hangga't sila ay nakatali, sila ay karaniwang hindi nakakapinsala. Kaya ang mga miyembro ng kanilang pamilya ay maaaring pumunta sa kanila upang bisitahin sila. Matapos maunawaan ang sitwasyon, agad na sinabi ni Anna sa kanyang mga nasasakupan, ilabas ang tao. Ang mga miyembro ng Divine Constabulary ay pumasok kaagad sa isolation ward. Nang makita ni Lenny at ng kanyang pamilya ang eksenang iyon, agad nilang tinanong, ano ang sinusubukan ninyong gawin? Sabi ng isang miyembro, ayaw nyo bang umalis dito? Makakapunta ka na. Sabi ng asawa ni Lenny, matagal na naming gustong umalis. Ang ospital na ito ay walang kakayahan, kaya bakit nila itatago ang aking anak dito? Lahat sila ay isang grupo ng mga walang kwentang piraso ng shitties. Ngunit ngayon na ang walang prinsipyong mag-asawa ay tinalo ang tip sa aking asawa, paano kami makakaalis ng ganoon kadali? Anong wishful thinking? Umiling ang miyembro ng Divine Constabulary. Hindi sa iyo ito. Nakatali sa kama ang kanyang anak na duguan ang mga mata habang patuloy na nagpupumiglas. Agad na humakbang ang mga miyembro ng Divine Constabulary, inilabas ang kanilang mga stun gun at dinaril ang kanyang anak. Buzz! Buzz! Buzz!
Ang anak ni Lenny ay humagulgol at patuloy na kumikibot. Maya-maya hindi na siya gumawa ng ingay. Nagulat si Lenny at ang kanyang pamilya. Pagkaraan ng ilang segundo, sumulong ang asawa ni Lenny na parang baliw. Anong kalokohan ang ginawa niyo? Anong ginawa niyo sa anak ko? Lumapit si Ana sa kanya, umungol at sinabing tinatrato mo lang siya bilang isang patay na tao. Ano? Sumugod si Lenny. How dare you touch my son? Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ang nasa likod ko? Ito ang Young family ng Imperial Capital. Alam mo ba kung ano ang kinakatawan ng Young family ng Imperial Capital? Tawagan ang iyong pinuno. Hindi ko gustong makipag-usap sa isang maliit na turo tulad mo. Tawagan ang iyong agarang superior. Bibigyan ko siya ng 20 minuto, kung hindi, mawawalan siya ng trabaho. Ang batang pamilya ng Imperial Capital. Napatingin si Ana sa lalaking iyon at nakasimangot. Kabanata 1955. Ang 2 pang miyembro ng Divine Constabulary ay tila nanigas din. Ito ay dahil ang pamilyang Young ay medyo maimpluwensyahan sa Imperial Capital. Kung magagalit man sila sa mga Young, not to mention people like them, pati ang senior management ng Divine Constabulary ay maaapektuhan din. Nang makita ni Lenny ang ekspresyon ni Ana, binigyan niya ito ng isang sampal. Ngayon natatakot ka na. God di man eat. How dare you touch my son? Patay na patay ka. Ihanda ang iyong sarili na masibak. At saka, ginagarantiya ko na mamumuhay ka ng miserableng buhay sa Amerika. Si Ana ay ganap na walang bantay habang siya ay nag-iisip ng mga bagay-bagay, kaya siya ay nasampal sa kanyang mga pisngi. Agad siyang nabigla. Narinig ni Alex ang sampal mula sa loob kaya agad siyang pumasok. Anong nangyari? Ana, sino ang nang-ahas na saktan ka? Tinuro ng isang miyembro ng Divine Constabulary si Lenny. So paano kung ako yun? Mayabang na sinabi ni Lenny, mga bastos, tapos na kayong lahat. Sampal, 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 sampal. Lumapit si Alex at binigyan ng 4 na sampal sa mukha si Lenny. Namamaga ang mukha ni Lenny, nabali ang tulay ng ilong at kahit isang subo ng ngipin ay nabali sa mga sampal. Ulalas ng iba sa pamilyang Young habang nagmumura kay Alex sa galit. Kinailan ni Ana si Alex at sinabing, Guro, hindi madaling guluhin ang pamilyang Young. Ha? Kahit takot ka sa kanila. Kaya hindi ka lalaban kahit na sinampal ka niya. Master, hindi mo siguro alam ito. Kung ikukumpara sa 10 dakilang pamilya na iyon o sa 8 maharlikang pamilya, iba ang pamilyang Young sa Imperial Capital, ito ay talagang makapangyarihang pamilya. Ang mga dating pamilya ay mayroon lamang isang hindi karapat-dapat na reputasyon ng walang gaanong paggamit. Pangunahin ang mga ito sa mga sagisag ng ekonomiya at kayamanan. Sa kabilang banda, iba ang pamilyang Young. Ang pamilyang Young ay isang pamilyang may tunay na kapangyarihan at ang patriarch ng mga kabataan ay kasalukuyang isa sa 3 commander. Nabalitaan ko na kinuha din niya ang mga Flying Eagle. Natigilan si Alex. Nakuha na niya ang Flying Eagles. Nangangahulugan iyon na ngayon ay kinuha na ng pamilyang Young ang posisyon matapos mapatalsik ang kanyang amo, si Jade Benmore. Sa sandaling ito, 4 na lalaki ang pumasok mula sa labas. Isa sa kanila ay isang matandang lalaki na may ordinaryong anyo ng mukha. Ngunit sa sandaling pumasok siya, naramdaman ni Alex na ang taong ito ay isang dalubhasa sa paglilinang. Ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi mababa, siya ay isang advanced nascent soul cultivator. Samantala, ang 3 pang tao ay parang mga bodyguard. Mas malala sila dahil mga earth martial artist lang sila. Nang makita ng matanda si Lenny, laking gulat niya at mabangis na inilabas ang aura sa kanya. Ikalawang Young Master, sino ang nang-ahas na bugbugin ka ng ganyan? Mabangis na tinuro ni Lenny si Alex. Ang hamak na yan. Brody, patayin mo siya para sa akin. Gusto kong mamatay siya sa isang miserableng kamatayan. Pinaningkitan ng matandang lalaki si Alex at mahinahong sinabi, walang problema. Agad na sinabi ni Ana, don't you dare mess around. Ang aking amo ay apo ng presidente ng Divine Constabulary at siya ang elder ng Divine Constabulary. Kalmadong sinabi ng matanda, so, ano?
Kahit nandito ang presidente ng Divine Constabulary mo, langgam lang siya sa harapan ko. Pagkatapos tinitigan niya si Alex. Brat, lumuhad ka at magpakamatay ka. Pananatilihin kong buo ang iyong bangkay. Kung sasaktan kita, gusto mong mamatay ng mas maaga. Tinawakan ni Alex ang ilong niya at ngumiti. Matanda ka lang. Saan nanggaling ang tiwala mo? Matanda ka na, hindi ba dapat maligo ka sa araw at uminom ng tsaa na may tema? Galit na galit ang matanda. Hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti sa iyo, ha? Sigaw ni Lenny at ng kanyang asawa. Brody, bakit mo pa siya pinagsalitaan ng kalokohan? Patayin siya. Sinabi ng matanda, sige. Itinaas niya ang kanyang kamao at ibinato ang suntok sa ulo ni Alex. Nakatayo doon si Alex, hindi kumikibo. Nang lumitaw ang kamao ng matanda sa kanyang harapan, bigla itong hinampas at hinawakan ng mahigpit ang kamao ng matanda. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1956. Ano? Nahuli niya talaga. Paano ito posible? Sandaling natigilan ang matanda at itinaas niya ang kanyang mga mata para tingnan si Alex. Gayunpaman, iyon lang ang ginawa niya dahil ipinakita rin niya ang 30% ng kanyang kapangyarihan ngayon, sa pag-aakalang si Alex ay nasa Earth rank sa pinakamaraming ngayong nahuli niya ito, itinaas ito ng matanda sa 50%. Whoosh! Ang espiritual na kapangyarihan ay lumundag sa itaas ng braso ng matanda. Isang bugso ng marilag na enerhiya ang umatake patungo sa palad ni Alex. Sa hindi inaasahan, parang nawala ang lahat ng enerhiya ng walang pahiwatig ng pagbabalik. Parang walang naramdaman si Alex. Nagulat talaga ang matanda sa nangyari. Higit pa rito, nang makita ng matanda ang kalmado at walang humpay na tingin ni Alex sa gitna ng kaguluhang ito, nakaramdam siya ng insulto. Agad niyang tinaasan muli ang kanyang power output. 100% lakas. Brat, pumunta ka sa impyerno. Whoosh! Nang ibigay niya ang 100% ng kanyang chi, ang damit sa kanyang mga braso ay nagkawatak-watek, ngunit ang braso ni Alex ay nanatiling katulad ng dati, hindi gumagalaw, na para bang siya ay immune sa lahat ng inilunsad na enerhiya. Ito. Paano ito posible? Paanong kakaiba ang brat na ito? Hindi na kalmado ang matanda. Upang makahuli ng suntok sa 100% ng kanyang lakas ng hindi gumagalaw, tiyak na hindi mas mahina ang kapangyarihan ni Alex kaysa sa kanya. Gayunpaman, ilang taon na ang lalaking ito. Paano siya magkakaroon ng ganoong kalakas na lakas? Hindi maintindihan ni Lenny Young ang dahilan sa likod nito at malakas na sumigaw, Tito Brody, anong ginagawa mo? Bilisin mo at patayin mo na siya. Umisi si Alex, patayin mo ako. Mukhang hindi niya kakayanin. Ito ay hindi magalang na hindi gumawa ng isang pagbabalik para sa kung ano ang aking natanggap. Dapat sumuntok ka rin sa akin. Pagkasabi nun ay binawi niya ang kamay niya. Pagkatapos yumuko siya na parang busog at ikinuyom ang kanyang palad sa isang mahigpit na kamao. Si Chi ay umagos mula sa kanyang gininto ang core na parang tidal waves na nag-uugnay sa kanyang kamao. Hindi lang iyon, iba't ibang uri ng rune ang damaloy sa ilalim ng balat ng kanyang braso na may kasamang dragon at pagong na Chi. Ang dragon na Chi ay mula sa asensya ng Ancestor Dragon, habang ang pagong Chi ay mula sa Mystic Armor. Sa sandaling inilabas ni Alex ang kanyang kapangyarihan, alam ni Brody na minamaliit niya si Alex. Ang suntok ay nagbigay sa kanya ng isang kakilakilabot na pakiramdam, kaya gusto niyang matakot. Gayunpaman, siya ang tagapagtanggol ng pamilyang Young. Talagang hindi siya pinayagang umatras sa sandaling ito. Umungol siya at sumugod upang harangin ang suntok. Boom! Tarat-tarat! Basag! Basag! Nang magkasalubong ang mga kamao ni na Alex at Brody, nakontrol nila ang pagpapakalat ng lakas ng suntok. Nais ni Alex na protektahan si Anna at ang iba pa, habang si Brody ay nais na protektahan si Lenny at ang iba pang pamilya, kaya ang enerhiya mula sa suntok ay hindi nagkalat. Gayunpaman. Sumigaw si Brody at umatras ng 3 hakbang, nag-iwan ng 3 bakas sa lupa. Napahawak siya sa braso niya na may lungkot at sakit sa mukha. Tuluyan ang nabasag ang mga buto sa braso niya. Ngunit, isa siyang tunay na dalubhasa sa nascent soul.
Sa kabilang banda, si Alex ay nanatiling nakatayo doon na walang pagbabago sa ekspresyon, na para bang hindi siya ang naglunsad ng suntok kanina. Sa sandaling ito, biglang natauhan si Alex. Mula nang makuha niya ang Ancient Forbidden Spell of the 12 Rune, ang kanyang ginintoang core ay nagbago at ito ay ganap na naiiba sa ginintoang core ng mga normal na cultivator. Ang tinatawag na Forbidden Spell ay hindi pinahintulutan ng landas ng Diyos o ng mga normal na batas ng mundo. Kaya wala na siya sa normal na landas ng isang cultivator at malamang na hindi siya magiging isang nascent soul expert. Walang nakakaalam kung ano ang magiging pag-unlad niya sa hinaharap at kahit si Alex ay hindi alam. Gayunpaman sa mga tuntunin ng lakas nalampasan niya ang rango ng nascent soul. Nang makita ni Lenny ang matanda na natigilan doon, hindi kumikibo, hinimok niya ito, Tito Brody, ano ba ang yellow mo dyan? Stop pretending, don't tell me hindi mo siya kayang patayin kahit nasa kakayahan mo. Bilisin mo patayin mo, naubos na ang pasensya ko. Isa pa, hindi mo lang siya kailangang patayin. Iyong bastos na babaeng din sa tabi niya, gusto kong gumapang siya. Gustong sabihin ni Lenny na gapang sa aking kama noong una, ngunit bigla niyang naalala na nasa tabi niya ang kanyang asawa. Kaya, binago niya ang kanyang mga salita. Gusto kong gumapang siya at dilaan ang talampakan ng aking mga paa. Natahimik sandali si Brody at sinabing, ikalawang young master, huwag ka nang magsalita. Bilisin mo at umalis ka na. Ano? Pinapaalis mo ako. I haven't seen this be asterisk started with my own eyes yet. Gusto kong masira din ang buong pamilya niya. Sumigaw si Brody, Bo. Hindi mo ba nakikita na hindi ko siya kayang talunin? Anong ibig mong sabihin na hindi ka matatalo? Ha? Ano ang sinabi mo? Hindi mo matatalo ang brat na ito. Agad namang natigilan si Lenny. Kabanata 1957. Alam na alam ni Lenny kung anong uri ng pag-iral si Brody. Ito rin ang dahilan kung bakit kaya niyang maglakad ng mayabang. Napatingin siya kay Alex at ngumuso. Fine, I will save your life today. Ngunit nasaktan mo ang pamilyang Young, babalik ako para sa iyo maya-maya. Umiling si Alex. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Galit na galit si Lenny. Brat, huwag kang masyadong mahiya. Ako ang pangalawang Young Master ng Imperial Capital's Young Family. Ang lakas ng loob mong patayin ako. Bakit hindi? Ikaw. Sa sandaling ito, sinabi ni Brody, binata, malakas ka talaga. Ngunit ang pamilyang Young ay hindi isang ordinaryong pamilya at hindi mo kayang saktan sila. Mas mabuti kung wala kang gagawing walang ingat. Umisi si Alex. Kung pakakawalan ko ba siya ngayon, papakawalan niya ba ako? At saka, hindi mapahiya ang babae ko. Papatayin ko ang sinumang magpapahiya sa kanya. Bang! Pinitik ni Alex ang kanyang daliri sa hangin at nataman ang noo ni Lenny. Sa sumunod na segundo, diretsyong bumagsak si Lenny sa lupa. Patay na siya. Hobby, sigaw ng asawa ni Lenny. Nagulat si Anna at ilang iba pang miyembro ng Divine Constabulary. Hindi nila inaasahan na talagang maglalakas loob si Alex na patayin ang lalaki. Ito ay miyembro ng Imperial Capital's Young Family, ang anak ni Commander Young. Ito ay magiging isang malaking problema. Nanginginig din si Brody sa hindi makapaniwala. Nasaksihan niya ang pangalawang Young Master na pinatay sa harap mismo ng kanyang mga mata kasing dali ng pumatay ng manok. Pakiramdam niya ay pinupukaw ng bagyo ang kanyang puso habang nahihirapan siyang tanggapin ang katotohanan ito. Bilang tagapagtanggol ng pamilyang Young, iniisip niya kung nakakita ba siya ng isang ilusyon. Paanong may maglakas loob na gawin ito? Tumingin si Brody kay Alex at sinabing, tapos ka na. Napatay mo ang pangalawang Young Master ng Young Family, walang makapagliligtas sa iyo ngayon. Hinding-hindi ka bibitawan ni Commander Young. Hintayin mo na lang na masira ang pamilya mo. O talaga? Malamig na tingin ni Alex kay Brody. Ang pinakaayaw ko ay ginagamit ng iba ang mga kapamilya ko para banta ako. Kung ganoon, dapat mo rin siyang samahan sa impyerno. Lumakas ang pamatay na hangarin ni Alex at hindi na siya nagdalawang isip na muling humagulgol. Gumamit siya ng simpleng Dragon Toss Punch at Humampes kay Brody.
Nang makita ni Brody ang suntok na ito, lalabas na ang kanyang mga mata mula sa mga saksakan nito. Ang kapangyarihan ng makamundong mga panuntunan. Agad siyang lumipad pabalik. Gayunpaman, nalaman niyang hindi na siya makakatakas. Masyadong mabilis si Alex, nasa harap niya si Brody sa isang kisap mata at na-trigger ang kapangyarihan ng makamundong panuntunan sa kanyang kamao, naghatid ng suntok. Boom! Tarat-tarat! Sinaktan ng dibdib ni Brody ang suntok. Sa isang iglap, naputol ang puwersa ng kanyang buhay at nabasag ang kanyang sternum na may malaking butas sa gitna ng kanyang dibdib. Takot na takot ang dalawa pang mandirigma na malapit na nilang mabasa ang kanilang pantalon. Masyadong malupit iyon. Talagang pinatay ni Alex ang anak at tagapagtanggol ng pamilyang Young dahil lang sa sinabi niyang gusto niya. Hindi niya isinaalang-alang ang mga kahihinatnan at lubos na pinahiya ang pamilyang Young. Hindi pa patay si Brody sa sandaling ito at mayroon pa siyang huling hininga. Nanginginig niyang sinabi, "Ikaw, how dare you? Sino ka?" Inilagay ni Alex ang dalawang kamay sa likod niya, "Alex Rockefeller. Ang aking amo ay si Jade Benmore." "Ano? Ikaw ay..." "Ikaw si Alex Rockefeller." Disipulo ni Jade Benmore. Nanlaki ang mata ng matanda, natulala. Sino ang pinakasikat na tao sa mundo ngayon? Ito ay hindi anumang internasyonal na superstar o ang presidente ng Estados Unidos, ngunit ito ay isang lalaki na nagngangalang Alex Rockefeller. Nagtagumpay na ngayon si Alex na ipakilala ang kanyang sarili sa buong mundo. Mula sa mga pangulo hanggang sa mga naglalakad, pinag-uusapan ng lahat kung anong uri ng tao si Alex Rockefeller. Anong mga pamamaraan ang ginamit ng taong ito upang sirain ang Mount Fuji sa Japan? Kung alam ni Brody ang tungkol sa malaking shot na ito, tiyak na hindi siya tatayo para sa pangalawang Young Master. Haha! Tawa ni Brody sa huli. "Brat, pinatay mo na si Lenny Young, hindi ka rin magtatagal. Ihintayin kita sa impyerno." Nang matapos siyang magsalita, namatay siya. Kasabay nito, sa Young Manor sa Imperial Capital, isang tunog ng crack ang nagmula sa mesa kung saan nakalagay ang mga soulstone ng protectors sa Hall of the Departed. Isang soulstone ang nabasag. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1958. Espesyal na binantayan ang Hall of the Departed sa Young Manor. May nakapansin agad ng nakakabasag na tunog ng soulstone at hinanap ang pinagmulan ng tunog. Ang soulstone ay isang espesyal na espiritual na bato na nakatali sa kaluluwa ng isang tao at may imprint na kaluluwa na nakatanim dito. Kapag namatay na ang pangunahing kaluluwa ng taong nag-imprenta ng kanilang kaluluwa dito, ito ay mag-trigger ng soul imprint sa loob ng bato na mag-uudyok dito na sumabog. Ito ang soulstone ni Brody Stoughton. Mukhang partikular na pinoprotektahan ni Brody ang pangalawang Young Master sa South California. Ang pangalawang Young Master ay nasa problema. Gulat na gulat ang nagbabantay sa Hall of the Departed, saka nagmadaling ipaalam sa mga nakatataas ng pamilyang Young. Hindi niya alam na si Lenny Young, ang pangalawang Young Master ng Young family, ay naunang namatay kaysa kay Brody. Ito ay dahil si Lenny ay isang ordinaryong tao na walang anumang espiritual na ugat sa kanyang katawan, at hindi niya kayang linangin ang lahat. Wala siyang anumang martial arts o cultivation base. Kahit na may magtulak ng soulstone sa bibig ng isang mortal na katulad niya, imposibleng itatak dito ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, ang pamilyang Young ay nag-host ng isang birthday party na may tawanan at daldalan sa hangin. Ngayon ay ang pagdiriwang ng kaarawan ng isang 2 taong gulang na batang lalaki mula sa ika-4 na henerasyon ng pamilyang Young. Ang patriarch ng pamilyang Young, si Darnick Young, ay naging pinakamataas na commander ng Flying Eagles na may mataas na posisyon at dakilang autoridad, isang makapangyarihang pag-iral na pangalawa sa pangulo ng bansa. Hindi mabilang na mga tao ang naiinggit at natural, marami ang dumagsa upang subukang paboran siya. Sa sandaling ito, ang pagkawasak ng Mount Fuji ay nakaapekto sa puso ng maraming tao. Hindi mabilang na mga bansa sa buong mundo ang nagpilit sa Amerika na hinihiling na ibigay si Alex. Malinaw na masakit ang ulo ng mga nakatataas sa Amerika, ngunit hindi sila gaanong nababahala sa bagay na ito. Kaya naman kahit sa ganitong oras, punong-puno ng mga panauhin ang Young Manor.
Ang mga regalo na dinala ng mga bisita ay nakatambak na parang bundok at kahit isang buong silid ay hindi kasya silang lahat. Ang mga regalo ay maaari lamang ikalat sa ilalim ng isang siglong gulang na puno ng jujube sa malaking patio sa labas ng bahay. Mukha talagang maliit na burol. Ginoo. Bata, binabati kita. Napaka-engrandi ng iyong apo sa tuhod sa 2 taong gulang pa lamang. Siguradong magiging higanti siya sa mga lalaki paglaki niya. Ang posisyon ni Commander Young ay maaaring maipasa sa maliit na batang ito sa hinaharap. Tutulungan niyang protektahan ang kanyang pamilya at ang bansa at hindi malilimutan ang kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Sa ilalim ng pamumuno ni Commander Young, tiyak na matatalo natin ang mga mula sa tribo ng demonyo at sakupin ang teritoryo ng sinaunang force field sa ilalim ng ating bansa. Hindi ito magiging katulad ni Jade Benmore na may hindi nararapat na reputasyon na pinanghahawakan. Ang posisyon ng commander sa napakatagal na panahon, ngunit wala pa rin siyang nakamit. Basura lang siya. Tama, ang mga babae ay magiging babae kung tutuusin. Gaano kaya kalaki ang kapangyarihan niya? Isa pa, siya ang nangungunang master ng Amerika. Sigurado akong lahat ng ito ay isang pagyayabang lamang. Lahat ng naruroon dito ay mga taong may matataas na posisyon sa gobyerno ng Amerika, kaya natural nilang alam ang mga pangyayari sa sinaunang larangan ng puwersa. Upang purihin si Darnik, buong pinanubik nilang tinapakan si Jade, ang dating Flying Eagles commander, sa ilalim ng kanilang mga paa. Para bang sa paggawa nito, ilalabas nito ang kadakilaan ni Darnik upang mambola ang pamilyang Young. Sa narinig, tumawa ng malakas si Darnik at winigayway ang kamay. Sige, sapat na. Si Jade Benmore ay naging commander ng Flying Eagles sa loob ng 30 taon. Kahit walang kontribusyon, may hirap pa rin. Siya ay nagbitiw na sa posisyong ito kaya huwag na natin siyang banggitin pa. Inom tayo, lahat. Agad na bumalot ang tuwa sa looban. Sa sandaling iyon, may nagmamadaling pumasok at bumulong sa tainga ni Darnik, Patriarch, ang Soul Stone ni Brody Stoughton sa Hall of the Departed ay nabasag na. Ano? Natigilan si Darnik ngunit hindi siya gaanong nagpakita ng kalungkutan. Siya ay isa lamang nascent Soul Master. Kung patay na siya, sana. Siya na ngayon ang marangal na commander ng Flying Eagles at nagkaroon ng hindi mabilang na mga masters bilang kanyang mga subordinate. Mayroong ilang mga master ng Spirit Severang, ano ang kailangan niyang katakutin? Bagamat hindi mataas ang kanyang sariling cultivation level sa pinakamaganda, mas maganda pa rin siya ng kaunti kaysa kay Brody sa peak nascent soul rank. Pero, ayos lang. Ang isa ay hindi kailangang maging isang walang katulad na master upang maging isang commander. Kabanata 1959. Sinong emperador noong sinaunang panahon ang walang kapantay na Panginoon? Maging ang ilang mga commander noong sinaunang panahon ay hindi bihasa sa martial arts at kahit na ang mga opisyal ng sibil na namumuno sa mga hukbo ay maaari pa ring talunin ang kanilang mga kaaway. Ang isang komandante ay umaasa sa karunungan at hindi sa kanyang sariling pisikal na lakas. Nang marinig ang mensahe, isang subordinate ang nagtanong, Commander Young, may nangyari ba? Sabi ni Danernek, it's not a big deal. Isang protector ang namatay. Lahat mangyaring magpatuloy sa pagkain at pag-inom. Huwag hayaang masira ang saya ng ganoong bagay. Halika, halika. Mag-toast tayo sa isang bagong panahon, cheers. Habang iniinom niya ang kalahati ng kanyang alak, ang kanyang pangalawang asawa ay tumakbo habang umiiyak. Sabi niya, Darnik, nako. May pumatay sa anak natin, Lenny. Ano ang sinabi mo? Saglit na natigilan si Darnik bago nagalit. Bagamat hindi alam ni Lenny kung paano linangin, mayroon siyang mahusay na kahulugan sa negosyo at nagdala ng maraming kayamanan sa pamilyang Young. Bukod dito, ang kanyang pangalawang asawa ay nagsilang lamang ng isang mahalagang anak na lalaki. Ngayon, ang mga magulang ay kailangang magdalamhati para sa kanilang namatay na anak. Paanong hindi siya heartbroken? Galit din ang mga bisiitang naruroon nang marinig ang mga salita. Ang sandaling ito ay ang pinakamagandang oras para humingi ng pabor sa pamilyang Young kaya may biglang tumalon. Anong klaseng matapang na tao ang nang ahas na patayin ang anak ni Commander Young? Ang krimen na ito ay pagtataksil at dapat parusahan ng kamatayan.
Kamatayan sa kanyang buong pamilya. Tama iyan. Kung sino man ang taong ito, dapat siyang arestuhin kaagad at patayin ng 1,000 saksak ng mga espada. Kung hindi, hindi ba ito magpapakita ng hindi maganda sa hindi mabilang na mga manlalaban sa Flying Eagles? Commander Young, handa akong personal na arestuhin ang mamamatay tao at ibalik siya rito. Inihiling namin ang iyong pahintulot na ma-deploy. Inihiling namin ang iyong pahintulot na ma-deploy. Kaagad, ang lumalakas na sentimiento ay dumaan sa karamihan. Tinanong ni Darnik ang kanyang asawa, Tammy, what the hell is going on? Maaari mo bang ipaliwanag ng detalyado ang lahat ng alam mo? Umiyak ang kanyang pangalawang asawa, ngayon lang tumawag ang aming manugang at sinabing na hospital ang apo ko sa lugar na tinatawag na Mercy Hospital dahil nalason siya. Maya-maya may pumunta sa Divine Constabulary at sinabing gusto nilang patayin ang apo ko. Siyempre hindi pinayagan ni Lenny tapos pinatay siya ng asawa ng babaeng din na iyon. Kahit si Brody, na nagpo-protekta kay Lenny, ay pinatay niya. Pagkasabi noon ay napaluha ang kanyang pangalawang asawa. Aking anak na lalaki. Namatay ka sa hindi makatarungang paraan. Ayoko na rin mabuhay. Sa mga iyak na ito, lubusang natangay ang masiglang kapaligiran sa birthday party. So ito ay Divine Constabulary. Hindi ba ang presidente ng Divine Constabulary na si Geronimo Melvez mula sa pamilya Melvez ng Imperial Capital? Ano itong Mercy Hospital? Saan iyon? Bakit hindi ko pa ito narinig? Nagbulungan ang lahat ng naroroon sa talakayan. Tapos may nagsabi, I think I've heard of Mercy Hospital before. Isa itong pribadong ospital sa Long Beach na dalubhasa sa mga tumor. Kamakailan, mayroong maraming mga pasyenteng nalason sa Long Beach at ito ay tila nakakahawa. Hindi ako sigurado kung anong uri ng mga koneksyon ang nakuha ng ospital, ngunit naging eksklusibo itong ospital para sa mga pasyenteng iyon. Walang ibang ospital ang makakapagpagaling sa mga pasyenteng iyon at kailangan silang ma-admit sa Mercy Hospital. Narinig ko kahit na ang mga pasyente mula sa ibang mga lugar sa South California ay kailangan ding ipadala sa ospital na ito. Namumula sa galit si Darnik at marahas na binaligtad ang isang mesa. Umungol siya, how dare Divine Constabulary want to kill my apo? Napakatapang. Wala akong pakialam kung may koneksyon man itong Mercy Hospital o kung sino man ang sumasakop dito, bubunutin ko ang ospital na ito at tuluyang sisirain. May nagboluntaryo agad na lumaban. Commander, pupunta ako sa Divine Constabulary at dadalhin ko rito ang matandang umutot na si Geronimo Melvez. Tumayo ang isa pang tao. Commander, handa akong magtungo sa Long Beach at dalhin ang babaeng din at ang kanyang lalaki dito. Malamig na sabi ni Darnik, good. Bawat isa sa inyo ay magdadala ng maliit na pangkat ng Flying Eagles para arestuhin ang mga taong ito. Patayin ang sinumang maglakas loob na lumaban ng walang awa. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1960. Sa punong tanggapan ng Divine Constabulary sa Imperial Capital, isang koponan ng Flying Eagles ang sumugod. Gayunpaman, ang Divine Constabulary sa Amerika ay hindi na-access ng sinumang random na tao. Isa rin itong highly classified na departamento at natural lang natanggihan ang pagpasok sa mga tagalabas na ito. Sa katunayan, ang pag-iral ng Flying Eagles ay sekreto sa ilang mababang ranggo na miyembro ng Divine Constabulary at hindi pa nila ito narinig. Natural na pinigilan ng mga gwardya sa pasukan ng grupong ito ng mga tao. Magwala. Kami ang mga Flying Eagle at inutusan kaming arestuhin ang presidente ng inyong Divine Constabulary. Ang mga humahadlang sa atin ay mamamatay. Boom boom boom. Dahil dito, 2 bangkay ang naiwan sa pasukan ng Divine Constabulary. Nasira ang gate at pati ang pader ng isang gusali ay nawasak. Ang nakakagulat na eksena ay nagulat sa isang grupo ng mga miyembro ng Divine Constabulary. Kailan pa nakita ng mga martial arts masters na ito ang gayong makapangyarihang mga magsasaka? Ang grupong ito ng Flying Eagles ay lumibot sa Divine Constabulary at sa wakas ay nalaman na nakauwi na si Geronimo dahil may nangyari sa bahay. Hindi nagtagal, tumungo sila sa tirahan ng mga Melvise sa napakabilis na bilis.
Sa sandaling ito, nakatanggap lang ng tawag si Jeronimo mula sa kanyang nasasakupan na nag-uulat na isang grupo ng mga mabangis na mukhang mga tao na tinawag ang kanilang sarili na mga Flying Eagle ay pumasok upang hanapin siya at sila ay patungo na sa tirahan ng mga Melvice. Sinabihan siya ng subordinate na mag-ingat. Natural lang na alam ni Jeronimo ang tungkol sa Flying Eagles. Sandali siyang natigilan matapos marinig ang mga salitang iyon. Ano ang gusto ng Flying Eagle sa kanya? Pagkababa niya ng telepono, naramdaman niya ang napakalaking aura na papalapit sa kanya. Sa tulong ni Alex, ang kasalukuyang Jeronimo ay isa na ngayong matatag na Marshal Saint. In time, makakalusot na naman siya. Nang maramdaman niya ang mga pahiwatig ng pagpatay na layunin sa aura, alam niyang may hindi tama sa sitwasyon. Kaya naman, nagmadali siyang lumabas para hindi malagay sa panganib ang kanyang pamilya. Sa gulat niya, napakabilis niyang kumilos ngunit huli na ang lahat. Sa oras na siya ay nakalabas, nakita niya si Nicholas Dyer na masigasig na nagtrabaho sa halos buong buhay niya sa pamilya Melves na nakahandusay sa isang pool ng kanyang sariling dugo. Ang galit ay dumaloy sa kanyang mga ugat. Sino kayong mga tao? Napatay mo talaga ang isang inosenteng tao sa sikat ng araw. Hindi ba naaangkop sa inyong lahat ang batas ng bansa? Tumawa ang isang nasa katanghaliang gulang na miyembro ng Flying Eagles at sinabing, ang batas ng bansa. Jeronimo Melves, ang Flying Eagles ay nasa itaas ng batas at kumokontrol sa buhay at kamatayan ng mga ordinaryong tao tulad mo. Hindi ba biro para sa iyo na ilabas ang batas ng bansa sa amin? Tumagundong si Jeronimo, ang mga Flying Eagle ay nagtatanggol sa kanilang tahanan at bansa, nagsisilbing taybak na nagbabantay sa bansa sa kanilang buhay. Kailan pa sila naging mamamatay tao na hindi sumusunod sa batas at pumapatay ng mga inosente? Sino kayong mga tao? May nagsabi, anong kalokohan ang binubulalas nitong matandang umutot? Pulihin na lang natin siya at ibalik muna kay Commander Young. Sige. Maraming tao ang sumugod, diretsong sinimulan ang laban. Ginamit ni Jeronimo ang buong lakas ng Marshal Saint. Kahit na mayroon siyang cultivation base ng Marshal Saint, siya ay halos isang nascent soul sa mata ng mga cultivator. Hindi nagtagal ay nabali ang braso ni Jeronimo at nakaubo ng 3 subo ng dugo bago hinaila palayo na parang binugbog na aso. Si Richard Asterisk. Sa Long Beach's Mercy Hospital, pagkatapos patayin ni Alex si Brody, hindi niya pinansin ang pamilya ni Lenny na iniwan ang mga miyembro ng Divine Constabulary na harapin ang resulta. Siya at si Cheryl ay nakahanap ng isang pasyente na may pinakamalalang sintomas ng pagkalason. Nang makita ang pasyente ay malapit ng makontrol ng mga lason sa katawan at mag-transform sa isang miyembro ng tribo ng Shira, nag-inject sila ng antidote na inihanda nila sa katawan ng pasyente. Ang pasyente ay hindi bata, ito ay isang babae sa edad na 30. Nasa tabi niya ang asawa at anak niya. Sa panonood ng kanyang pakikibaka ng napakasakit araw-araw, ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay nalulungkot. Pagkatapos ng iniksyon, tila lumala ang kondisyon ng babae. Nakahiga siya sa espesyal na kama ng ospital, patuloy na nagpupumiglas at mga kalabog. Maging ang kama ay malapit ng gumuho dahil sa pang-aabuso. Bukod dito, umaagos ang dugo mula sa kanyang facial orifice. Ang kanyang asawa ay takot na takot sa kaibuturan. Dean Coney, ano ang nangyayari? Ano ang itinurok mo sa kanya? Bakit biglang naging ganito ang asawa ko? Sinulyapan siya ni Alex at sinabing, lumabas ka, kunin mo ang iyong anak at lumabas ka. Umupo ka sa labas at maghintay. Ang mga salita ay nagdala ng espiritual na kapangyarihan. Ang lalaki ay isang ordinaryong tao at hindi maganda ang kanyang pag-iisip nitong mga nakaraang araw, kaya paano pa siya magkakaroon ng kakayahang labanan ito? Kabanata 1961. Agad na inilabas ng lalaki ang bata sa silid. Kumunat ang noo ni Cheryl at sinabing paano ito nangyari. Nakuha ang antidote matapos gamitin ang sarili niyang katawan para subukan ng lason at magkaroon ng makitid na pagtakas. Kung ito ay hindi epektibo, syempre siya ay lubhang bigo. Tinawakan ni Alex ang kamay niya at inaliw siya. Cheryl, ginawa mo na ang best mo. Huwag masyadong mag-isip tungkol dito. Gayon din, nagawa na namin ang mga eksperimento na nagpapatunay na ang antidote ay talagang epektibo laban sa lason.
Posibleng iba lang ang reaksyon nito sa mga individual. Maghintay pa tayo ng kaunti pa at tingnan natin. Umubo ng maraming dugo ang babae. Nang maglaon, nagsuka pa siya ng makapal na namuong dugo na para bang malapit na siyang mamatay. Gayunpaman, nakikita ng third eye ni Alex na pagkatapos umubo ng napakaraming dugo, sa halip ay lumakas ang aura ng babae at ang bloodline sa kanyang katawan ay ganap na na-activate. Nagkamit agad siya ng pangangatawan na higit sa ordinaryong tao. Maging ang siksik at madugong demonyong chi sa kanyang katawan ay nawala ng walang bakas. Ito ay isang tagumpay. Masayang tumalon si Sherry. Maging ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Pagkatapos ng napakaraming araw ng pagsusumikap, sa wakas ay nakahanap na sila ng tunay na panlunas. Natahimik ang babae at tumingin kay Alex at Cheryl bago nagtanong ng blanco, "Where is Liz? Bakit ako nandito? Nasaan ang asawa ko?" Naghihintay siya sa labas ng pinto. "Ospital ito, huwag kang matakot." Sinuri ni Alex ang kanyang pulso at sabay na sinisiyasat ang kalagayan ng kanyang katawan. Sa wakas, kinumpirma niya na gumaling na nga siya. At saka, very interesting ang bloodline niya. Ito ay ang bloodline ng isda. Ngayong ganap nang na-activate ang bloodline, hindi pa rin niya alam kung paano ito makakaapekto sa kanya sa mga susunod na yugto. Mabubuhay ba siya sa loob ng tubig ngayon? Tinitik ni Alex ang kanyang mga daliri. Agad na pumasok ang lalaki at isang batang lalaki na naghihintay sa labas ng pinto. Asawa. Nanay. Ang pamilya ay nahulog sa isang yakap. Naiisip ni Alex, maging sirena man ang babaeng ito balang araw, naniniwala akong mamahalin pa rin sila ng husto. Bagamat mayroong isang matagumpay na kaso, hindi ito nangangahulugan na ang bawat kaso ay magiging matagumpay. Hindi agad binigay ni na Alex at Cheryl ang antidote sa iba, bagkus ay nagpatuloy sila sa isa-isa. Matapos subukan ng 4 na magkakasunod na pasyente, agad nagbamaan ang pakiramdam ng 2 tao nang malaman nilang pareho ang sitwasyon sa nauna. Pagkatapos ipinamahagi nila ang antidote, hinahayaan ang iba sa ospital na mag-iniksyon nito sa mga pasyente. Sa sandaling ito, lumapit si Sky Melves. Sinabi niya kay Alex na may time na ekspresyon, "May nangyari sa iyong lolo." Ha? Saglit na natigilan si Alex at nagmamadaling nagtanong ano ang nangyari sa kanya. Siya ay kinuha ng Flying Eagles. Sagot ni Sky. Mga lumilipad na agila. Bakit kinuha ng mga Flying Eagle ang lolo ko? Naisip agad ni Alex kung ang mga kabataan ang may kasalanan dahil minsang sinabi ni Anna na ang kasalukuyang in charge ng Flying Eagles ay ang patriarch ng pamilyang Young. Gayunpaman, kilala niya ang maraming tao mula sa Flying Eagles at nadama na ang Flying Eagles ay hindi hahabulin ang kanyang lolo dahil sa kanyang sariling mga personal na gawain, tama ba? Gayunpaman, ngayong nahuli na ang kanyang lolo, tiyak na hindi niya ito maiiwan. Kaya lang hindi siya pamilyar sa side na iyon ng Flying Eagles. Kailangan niyang hanapin ang kanyang amo, si Jade Benmore. Dahil kakakuha lang niya ng antidote, maaari na siyang bumalik. Hindi nakakaramdam ng katiyakan si Alex na iwan si Cheryl na mag-isa sa Mercy Hospital. Siya ay nag-aalala na ang hindi etikal na pamilyang Young ay magpadala ng isang tao dito upang hulihin siya. Kaya naman, inilabas na lang niya si Cheryl sa ospital at tinungo ang Rockefeller Manor. Sa sandaling ito, isa pang koponan ng Flying Eagles ang sa wakas ay tumuntong sa lupain ng Long Beach, South California pagkatapos ng mahabang paglalakbay at nagmamadaling patungo sa Mercy Hospital. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1962. Pagkatapos ng 10 minutong trabaho, dumating sina Alex at Cheryl sa Rockefeller Manor sa California. Agad na hinanap ni Alex si Jade Benmore para lang makita siyang may kasamang ibang babae. Hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Anyway, mukhang seryoso ang atmosphere. Ang babae ay mukhang napakaganda at bata pa, hindi hihigit sa 27 o 28 taong gulang. Gayunpaman, may mahinang pakiramdam ng malademonyong chi na tumutulo mula sa kanyang katawan. Isang demonic cultivator. Saglit na natigilan si Alex. Gayunpaman, hindi ito ang oras upang bigyang pansin ito. Agad siyang lumapit at nagsabi, "Guro, may sasabihin ako sa iyo."
Bago pa maibuka ni Jade ang bibig ay nagsalita muna ang katabi niya. Tinapunan niya ng malamig na tingin si Alex na may bakas ng pamatay na layunin at malamig na sinabi, "Ikaw si Alex Rockefeller." Sino si Alex? Imposibleng hindi niya maramdaman ang kanyang balak na pagpatay. Naningkit ang kanyang mga mata. Sino ka? Inabot niya rin para hilahin si Jade sa likod niya. Ang kasalukuyang Jade ay walang kapangyarihan. Samantala, ang babaeng nasa harapan niya ay napaka-impressing at ang mahinang murderous aura na tumutulo mula sa kanya ay naging dahilan para hindi komportable ang iba. Malamig na ngumuso ang babae. Sino ako? Hindi ka pa kwalipikadong malaman iyon. Tanungin kita, pinatay mo ba si Maxwell Lawrence? Maxwell Lawrence. Sandaling natigilan si Alex. Paano kung ginawa ko? Sabi ng babae, buti naman umamin ka. Kung gayon, dapat mong patayin ang iyong sarili. Kumunat ang noo ni Alex at napatingin kay Jade sa likod niya. Tapos sabi niya, so, member ka rin ng Blood Cult. Sa tingin mo ba ay magaling ka dahil lang sa paninindigan mo para sa pamilya Lawrence at naging lapdog ng tribo ng Shira? Pete, anong pinaglalaroan mo? Pinunasan ni Jade ang kanyang puting nyebe na noo sa kanyang likuran. Parang gusto niyang tumawa pero pinipigilan niya. Galit na galit ang babae. Ang lakas ng loob mong pagalitan ako. Matuwid na sabi ni Alex, so what if I did? Hindi mo pinili na maging isang mabuting tao, ngunit isang taksil sa sangkatauhan sa halip. At gusto mo pang ang humingi ng hustisya para sa mga basurang tulad ni Maxwell. Nagulat ako na naglabas ka ng ganyan pero nawala ang konsensya mo. Ang babae ay namumula sa galit na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Bigla siyang lumingon kay Jade at sinabing, Jade, mas mabuting huwag mo akong pigilan ngayon. Kung hindi ko tuturuan ang Beastard na ito ng leksyon ngayon, hindi magiging Flores ang apelyido ko. Nagulat si Alex. Master, kilala mo siya? Hindi siya nandito para patayin ka. Sabi ni Jade na may kakaibang ekspresyon, ikaw. Say, kalimutan mo na. Hayaan mo lang siyang bugbugin at ilabas ang galit niya. Bakit ako dapat? Ginagawa niya ito para kay Maxwell Lawrence. Hindi mo ba naaalala kung sino siya? Iyan ay isang lapdog ng tribong Shira. Gayunpaman, nagsimula ng ilabas ng babae ang kanyang kapangyarihan. Ang pag-alo ng demonyong Chi ay parang walang hangganang dagat. Nang i-flip niya ang kanyang mga kamay, hindi mabilang na mga demonyo ang lumabas mula sa manipis na hangin. Agad namang natigilan si Alex. Holy shitty, ang galing niya. Ang isa sa mga demonyong ito ay nahihirapan na. Ngayon, mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. Ang babaeng ito ay walang katotohanan na makapangyarihan. Ito ay hindi lamang isang taong makakalaban ni Alex. Patayin siya. Ang babae ay sumigaw sa isang malambing na tono na inuutusan ng mga demonyo na ilunsad ang kanilang mga pag-atake kay Alex. Lumitaw ang mga goosebumps sa buong Alex at ang chaos tree sa kanyang isip na palasyo ay tumili. Tila naramdaman nito ang nagbabantang-banta kaya nagkusa itong tulungan si Alex na malampasan ang kapahamakang ito. Whoosh! Isang alon ng kaguluhan ang sumugod si Chi sa Requiem Clock na tahimik na nagpapahinga sa kanyang isip na palasyo. Isang kapritsyo ang sumalubong kay Alex. Kailangan kong lumaban. I can't just let myself be passively beat all the time, hindi ba? Kahit na mukhang may koneksyon ng babaeng ito kay Jade, nailabas na niya ang kanyang pagpatay. I can't be stupid enough para umasa na maawa siya, tama ba? Dagendong. Sa isang malakas na dagendong, patuloy niyang ibinuhos ang banal na kapangyarihan mula sa kanyang ginintuang core papunta sa Requiem Clock. 100,000 puntos, 200,000 puntos, 500,000 puntos. Nagsimulang gumalaw ang Requiem Clock. Kabanata 1963. Mas maganda pa rin ang Requiem Clock kaysa sa Folly Bridge ng Persephone. Hindi bababa sa hindi ito tumagal ng 1,000,000 puntos ng banal na kapangyarihan sa isang paggamit lamang. Wow! 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 Agad na lumabas ang Requiem Clock sa palasyo ng isip ni Alex, tumataas kasabay ng hangin. Ang napakalaki, madilim na gininto ang liwanag ay sumabog at bumalot sa buong Rockefeller Manor.
Ang langit at lupain ay lubhang nagbago at ang mga makamundong tuntunin ay binaluktot. Ang buong espasyo sa kanilang paligid ay tila nagyelo at hindi natitinag. Ang babae ay isang demonic cultivator. Natural lang na mapipigilan siya ng banal na enerhiya. Sa sandaling ito, sa sandaling lumabas ang artifact ni Saitegarba, siya ay ganap na natigilan. Nagmamadali niyang tinawag ang daang demonyo para protektahan siya, ngunit dong! Isang malakas at kahangahangang tunog ng orasan ang biglang sumabog sa hangin. Ang daang demonyo ng babae ay sumigaw at naging abo sa gitna ng tunog ng orasan. Samantala, ang demonyong nagtatanim ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Hindi lang iyon, biglang nahulog ang requiem clock at tinakpan ang babaeng nasa loob nito. Noon lamang nagpakawala si Alex ng mahabang buntong hininga ng kaluwagan. Medyo nahirapan pa rin ang pag-andar ng requiem clock. Mapalad na ang lakas ng kanyang pag-iisip ay tumaas ng husto ngayon kung hindi ay malamang na sisubog ang kanyang ulo. Ngunit ang pinakamalungkot na bagay ay naubos niya ang 500,000 puntos na halaga ng banal na kapangyarihan at talagang masakit iyon. Sa kabilang banda, natigilan kaagad si Jade sa tabi niya. Itinuro niya ang requiem clock na may pagtataka sa mukha. Alex, ikaw. Diretsong pinutol siya ni Alex. Master, makinig ka muna sa akin. Nagawa naming gumawa ng antidote at itinaas ang lason sa isang malaking batch ng mga pasyente sa ospital. Ibibigay ko ang antidote injection sa iyo ngayon. Talaga. Tuwang-tuwa si Jade nang marinig ito. Hindi niya inaasahan na magagamutin niya ang lason sa simula pa lang, kaya ayos lang na maging isang ordinaryong tao na tulad nito. Siyempre, sa kondisyon na hindi siya magiging pabigat sa puwersa ng buhay ni Alex. Dahil alam niyang natuklasan na ni Alex ang panlunas, natural siyang natuwa. Inilabas ni Alex ang matagal nang inihanda na panlunas at itinurok ito sa katawan ni Jade habang sabik na sinasabi, "Guro, may isa pang bagay na lubhang apurahan. Ngayon lang sa Mercy Hospital, pinatay ko ang anak mula sa Imperial Capital's Young family, si Lenny Young. Sa huli, ipinadala ng pamilyang Young ang Flying Eagles upang hulihin ang aking lolo at pinatay din ang ilang miyembro ng Divine Constabulary. Magsasagawa ako ng rescue ngayon, ngunit hindi ko alam ang partikular na lokasyon." "Ano ang sinabi mo? Pinatay mo si Lenny Young?" Natigilan si Jade. Tumingin siya kay Alex, bahagyang nagsisisi na kinuha niya ang lalaking ito bilang kanyang alagad. Di ba masyado lang siyang naakit ng gulo? Ang usapin sa Mount Fuji sa Japan ay hindi pa neresolba at ang buong mundo ay nananawagan para sa Amerika na isuko si Alex. At ngayon ay umalis na siya at pinatay ang anak ng commander ng Flying Eagles. Gaano kagaling? Kumunat ang noo niya at sinabing, "Nakipag-deal ako kay Darnik Young dati, and he's quite a vindictive person." Si Lenny ay nag-iisang anak na lalaki ng kanyang pinakapaboritong pangalawang asawa, kaya tiyak na wala siya sa kanyang isip sa galit ngayon. Sabi ni Alex, masama ang ugali niya. "Ako ang pumatay sa anak niya, bakit niya hinabol ang lolo ko? Tutulungan kitang magtanong tungkol dito kaagad," sabi ni Jade. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang gumana ang antidote sa kanyang katawan at marahas siyang umubo ng dugo. Nagmamadaling sinabi ni Alex, "Master, huwag kang mag-alala. Ito ang normal na proseso ng detoxification at uubo ka ng maraming dugo. Kailangan mong kumapit." Maya-maya lang, may sumugod na figure. Tumangala si Alex, pinag-aaralang mabuti ang figure. Ito ay ang demonyo, si Luna Flores. Matapos pumasok at makita si Jade na umuubo ng dugo, nagulat siya. "Pangalawang tiya, anong problema?" Mabilis na sinabi ni Alex, "Luna, huwag mo siyang hawakan ngayon, ang mga lason sa kanyang katawan ay na-detox." Oh. Nakahinga naman ng maluwag si Luna nang marinig ito. Pagkatapos tumingin siya sa paligid at sinabi sa mahinang boses, "Nasaan ang nanay ko? Nabalitaan ko na pumunta siya dito para ayusin ang score sa iyo. Nakita mo ba siya?" Nagulat si Alex. "Nandito ang nanay mo. Sino ang iyong ina?" Sa sandaling ito, ang boses ng isang babae ay nagmula sa loob ng requiem clock. "You Rockefeller brat, bilisan mo at palabasin mo ako. Alam mo ba kung sino ako?"
Nang sumulyap si Alex kay Luna na nakaturo sa Requiem clock ay biglang nanlaki ang mga mata nito. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1964. Nanay. Sumugod si Luna Flores at sinubukang buhatin ang Requiem clock. Gayunpaman, paano niya maiangat ang isang artifact tulad ng Requiem clock dahil lang sa gusto niya? Ang paninindigan ng Requiem clock ay tila nagsasabing kung kumilos ako ng kahit 1 pulgada, ito ay maituturing na aking pagkawala. Samantala, naramdaman ni Alex na sisubog na ang kanyang ulo. Hindi niya inaasahan na ang babaeng pinigilan niya ay magiging ina ni Luna, ang Old Moon Devil. Gayunpaman, napakabata niya. Kahit na sinabi niya ang kanyang pagkatao, sino ang maniniwala sa kanya? Higit sa lahat, sino ang makatitiis kapag ang una niyang ginawa ay ang lumapit at sumigaw na papatayin siya nito? Hindi maiangat ni Luna ang Requiem clock. Noon lang niya tinanong si Alex bakit nakulong ang nanay ko. Inilahad ni Alex ang kanyang mga braso. Nagawa mo. Sinubukan niya akong patayin. Ano? Napakurap-kurap si Luna at mamulong kung gayon ikukulong natin siya doon. Umiling si Alex. Hindi na natin siya lock, ito ang Requiem clock. Sa paglipas ng panahon, ang kaluluwa ng iyong ina ay maglalaho. Ano? Titi, tapos, bilisan mo at tanggalin mo. Kabarin. Pinaandar ni Alex ang Requiem clock ng may divine power at ibinalik ito sa kanyang isip na palasyo. Sa oras na ito, ang Old Moon Devil sa loob ay nagalit na, ngunit siya ay nabugbog din at napagod. Wala man lang siyang lakas para sumpa siya. Ang Requiem clock ay isang kayamanan ng Budismo. Itinuturing na itong isang makapangyarihang gawa na kaya niyang tiisin ng matagal. Gayunpaman, nakaranas din siya ng matinding pagkalugi. Nawalan siya ng hindi mabilang na mga demonyo. Iyon. Tita, I'm very sorry. Kung nakilala mo ang iyong sarili ng mas maaga, hindi ito darating sa ganito. May mga healing pills ako, uminom ka muna ng ilan. Ang pangalan ng Old Moon Devil ay Metzli Flores. Siya ang isa pang asawa ng principal ng Flying Eagles Academy, si Gilbert Henderson. Tinampal niya ang mga tabletang iniabot sa kanya ni Alex. Hindi na kailangan. Umalis ka dito, ayaw kong makita ang mukha mo. Nabalitaan ni Metzli na pinatay ni Alex si Maxwell Lawrence, ang magiging manugang na kanyang tinitingnan, at natulog pa sa kanyang anak na si Luna, kaya nagmamadali siyang tumakbo rito upang ayusin ang score sa kanya. Pagkatapos nalaman niya na si Alex ay disipulo ni Jade Benmore. Hindi niya ito kayang patayin, ngunit gusto niyang turuan siya ng tamang leksyon. Sino ba naman ang makakaalam na siya pa ang tuturuan ng leksyon? At siya ay pinagalitan din. Kakaiba kung masaya siya. Sa pagkakataong ito, tumayo si Jade at mahinang tumawa. Metzli, you can't beat him, so what's the use of talking so angrily like that? Sa kabaligtaran, tinulungan ka ng aking disipulo na makita ang tunay na ugali ni Maxwell Lawrence. Sa halip, dapat kang magpasalamat sa kanya. Sa katunayan, sinabi ko sa iyo noon na ang pamilya Lawrence ay ambisyoso at si Maxwell Lawrence ay hindi isang mabuting tao, ngunit tumanggi kang paniwalaan ito. Umuso si Metzli at hindi pinansin ang sinabi ni Jade. Sabi ni Jade, Metzli, sabi mo dati, 1 beses ka lang maglalaban. Ngayon ay nagawa mo na ito ng 1 beses, wala ng pangalawang pagkakataon. Kung hindi ako uupo at panoorin mong binubuli ang aking alagad. Oh, pero hindi naman siguro matatalo mo siya. Ikaw. Jade, ang kanyang cultivation ay walang kinalaman sa iyo. Siya ay alagad ko pa rin at tinatawag niya akong guro. Sa tingin ko, nagnanasa ka lang sa isang lalaki na mas bata sa iyo. F*** off. Nay, pangalawang tiya, huwag na po kayong makipagtalo, sabi ni Luna. Sinaman siya ng tingin ni Metzli. Hindi ba para sa iyo? Anong kabutihan ang mayroon siya? May asawa na siya. Mahinang sabi ni Luna, marami rin asawa si Daddy. At least, hindi mo siya matatalo. Si Metzli ay uubo na ng dugo sa galit. Ito ang kanyang biological na anak na babae. Sinasabi ng mga tao na ang mga anak na babae ay ang mansanas ng mga mata ng kanilang mga magulang, mapagmahal at anak.
Sa tingin ko ikaw ang aking lason sa halip. Niyakap ni Luna ang braso ni Alex. Ayos lang, ma'am, makakatulong siya para ma-detoxify ka. Sabi ni Metzli, lumayo ka sa akin. Hindi ako ang iyong ina. Fine, may iilan pa akong nanay. Sa halip ay tumingin si Alex kay Jade at nagtanong, kumusta ang pakiramdam mo ngayon, Master? Iniunat ni Jade ang kanyang mga paa at sinabing, ang sarap sa pakiramdam ngayon. Mukhang mas malakas ako ng kaunti kaysa dati. Nakangiting sabi ni Alex, ang galing. Kabanata 1965. Itatanong ko kagad ang tungkol sa lolo mo, sabi ni Jade. Si Richard Asterisk. Kasabay nito, dumating na ang isa pang koponan ng Flying Eagles sa Mercy Hospital. Boom! Tarat-tarat! Isang high-rank na Flying Eagles cultivator ang biglang tumalon sa hangin at sumuntok sa isang partikular na gusali ng laboratorio. Sa sumunod na segundo, umalangaw-ngaw ang isang tunog na umuuga at gumuho ang kalahati ng gusali ng laboratorio. Kagad pagkatapos, isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw. Sino ang dean ng ospital, lumabas ka rito. Bibigyan kita ng 1 minuto, kung hindi, libain ko ang karumal-dumal na ospital na ito. Nakakagulat na malakas ang tunog. Halos lahat ng tao sa ospital ay narinig ang boses at nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang segundo, nagkaroon ng matinding gulat sa karamihan. Ngayon lang nila nakitang may nabasag ang kalahati ng gusali sa isang suntok. Tao ba siya? Hindi kaya siya si Superman? Ang sinumang nakakita ng eksenang ito ay magkakaroon ng walang malay na paglitaw ng parehong pagdududa sa kanilang isipan. Tumakbo. Lahat tumakbo ng mabilis. Hindi mabilang na mga pasyente sa ospital at mga medikal na kawani ang tumakbo palabas ng iba't ibang mga gusali. Kailan pa nakita ng mga ordinaryong taong ito ang isang nakakatakot na bagay? Nandito pa rin ang ilang miyembro ng Divine Constabulary, sina Sky Melves, Anna Coleman, at 3 pang miyembro. Napakunot ng malalim si Sky. Alam niya na tiyak na hindi siya katugma para sa ilang mga tao. Gayunpaman, bilang isang miyembro ng Divine Constabulary, hindi niya talaga kayang panoorin ang mga taong ito na sadyang sirain ang isang ospital o pumatay ng mga ordinaryong tao. Tumayo siya. Mga Ginoo, isa itong ospital, isang lugar kung saan pumupunta ang mga ordinaryong mamamayan para magpagamot. Karamihan sa kanila ay mga ordinaryong tao lamang. Karapat-dapat ka pa bang dalhin ang pangalan ng mga Flying Eagle kapag ganito ang ginagawa mo? Ang nangunguna ay ang lalaking pilit na sumubok ng pabor kay Darnikyong kanina. Sa sandaling ito, napangisi siya, sino ka ba? Sa tingin mo ba may lugar kang mapag-usapan dito? Sabi ni Sky, ako si Sky Melves mula sa Divine Constabulary. Mangyaring pigilan ang inyong sarili at huwag suran ang mga Flying Eagle. F*** you piece of shitty. Sa tingin mo ba may kapangyarihan ka rito? Pagkasabi niya nun, napabuga siya ng hangin. Pilit na iniiwasan ni Sky ang paparating na suntok ngunit hindi niya magawa. Agad siyang sinalo ng lalaki sa ere at ibinagsak siya ng malakas sa lupa. Tererat tererat. Boom boom boom. Tererat tererat. Boom boom boom. Napakalupit ng lalaki at hindi niya tinuring na parang tao si Sky. 7 hanggang 8 beses niyang hinampas si Sky sa lupa. Nabugbog ang kawawang Sky kaya agad siyang umubo ng dugo na may hindi alam na dami ng mga bali ng buto sa kanyang katawan. Umalingaw-ngaw ang galit sa isip ni Anna. Sa kanyang opinyon, ang mga Flying Eagle ay dapat na mga tagapag-alaga ng Amerika, ang mga pinakaiginagalang at minamahal ng mga tao. Bilang resulta ng kanyang nakikita, sila ay tila mga demonyo mula sa impyerno. Papatayin kita. Sumugod si Anna, galit na galit. Gayunpaman, ang resulta ay lubhang malungkot. Pinisil ng lalaki ang kanyang hubad na kamay at marahas na nagpadala ng lumilipad na espada. Swoosh! Direktang dumaan ang espada sa gitnang ubod ng enerhiya ni Anna, napako siya ng mahigpit sa lupa. Sinimulan ni Anna ang pag-ubo ng maraming dugo ng malakas at ang kanyang hininga ay unti-unting humina. Ang natitirang ilang miyembro ng Divine Constabulary ay natigilan at malapit na silang mawala sa kanilang isipan. Bakas pa rin sa mukha ng lalaki ang mabangis na ekspresyon.
Nasaan ang Dean? Bakit wala pa ang Dean dito? Isang miyembro ng Divine Constabulary ang mabilis na tumawag kay Alex. Elder Rockefeller, may nangyaring kakilakilabot. Dumating ang isang team ng Flying Eagles sa Mercy Hospital na nagsasabing gusto nilang makita ang Dean kung hindi ay give-in nila ang ospital. Anna Coleman. Napatay na. Nang marinig ito ni Alex sa kabilang side ng telepono ay tuluyan na siyang nataranta. Sa sumunod na sandali, isang matinding galit ang nag-alab sa kanya sa buong mundo. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1966. Ang kanyang magandang disipulo si Anna Coleman. Patay. Isang marahas na alon ng galit ang bumagsak sa kanya at naramdaman niya na parang sisubog na siya mula rito. Boom! Tarat-tarat. Isang malakas na tunog ng pagsabog at ang lupa ay nataman na nagpalubog sa sarili nitong isang malalim na butas. Alex, anong problema? Anong nangyari? Nang si Alex ay nasa telepono, hindi siya pinansin ng lahat. Gayunpaman nang tumagas ang hangarin na pumatay kay Alex, agad na nalaman ng lahat na maaaring may nangyari. Inatake ng Flying Eagles ang Mercy Hospital, walang habas na pinatay ang mga inosente, at pinatay pa ang aking disipulo mula sa Divine Constabulary. Bilang isang lalaki, kailangan kong maghiganti. Sa puso niya, bukod sa walang hangganang poot na nararamdaman niya, may guilt din. Ito ay dahil pinatay niya si Lenny Young mula sa pamilyang Young. Sinubukan din siyang hikayatin ni Anna, ngunit hindi siya nakinig at binayaran niya ang presyo. Boom! Tarat-tarat. Tinadyakan ni Alex ang kanyang paa sa lupa, itinulak ang sarili sa langit. Ang Dragon Bone Sword na nagkatawang tao sa ibaba ng kanyang mga paa na tila nararamdaman nito ang walang katapusang pagpatay na layunin ng kanyang amo ay naglabas ng isang pagsabog ng hindi nakikitang enerhiya na tila nilalamon ang kalangitan. Ang espada at master ay bumaril sa kalangitan patungo sa Long Beach. Napakalakas ng hangarin ng batang ito na pumatay. Nagulat na sabi ni Metzli Flores. Ito ba ang pag-unawa sa masining na paglilihi ng isang Grim Reaper? Marami siyang card sa kanyang mangas, sabi ni Jade Benmore. Hindi ko nga alam kung ilan siya. Natatakot ako na may mangyayaring masama sa pagkakataong ito. Kailangan ko siyang sundan. Habang sinasabi niya iyon ay tumalon siya at nagmamadaling hinabol siya. Napahawang ang labi ni Metzli. Ang kapangyarihan ng Flying Eagles ay nahulog sa mga speculative na kamay ni Darnick Young. Mas nakakagulat kung walang mangyayari. Yung mga matandang umutot sa gobyerno, anong alam nila sa away? Kung hindi sila abala sa pagharang sa mga bagay, nakaupo lang sila sa kanilang mga A**s at nagdarasal sa mga Diyos. Nakatayo siya nang hindi kumikibo habang si Luna Flores ang balisa. Mama, tara at tingnan din natin. Kung may mangyari kay Alex, ako. Ano naman sayo? Kung gayon, ayoko nang mabuhay. Ikaw ay isang anak na babae, hindi ba? Halos patayin na ako ng lalaking iyon ngayon lang. Sige sige. Maaari kang umupo dito. Ako na mismo ang pupunta. Ang cultivation base ni Luna ay hindi mahina, ngunit si Alex ay nagsimula na at marahil ay higit sa kalahati ng paglalakbay sa Long Beach, naiwan siya sa malayo. Sa oras na siya ay nasa langit, hindi na makita ang mga figure ni na Alex at Jade. Sa sandaling ito, tinawag ni Metzli ang isang Phantom Dragon na may kaway ng kamay at dinalik ang ilusyon sa katotohanan bago ito dinala sa kalangitan. Inawakan niya si Luna at galit na sinabi, talaga, totoo ang kasabihan na mahirap panatilihin ang isang matandang babae sa bahay. Hindi ka pa kasal, ngunit ang iyong puso ay napakalayo na. Pinalaki kita sa walang kabuluhan. Nay, ang pagkakaroon ni Alex bilang manugang ay 10,000 beses na mas mahusay kaysa kay Maxwell Lawrence. Wala kang anumang pagkalugi dito. Kasabay nito, ang ilang miyembro ng Flying Eagle, Butcher, Bounty, at Dancer, ay nagulat lahat nang makita nila si Jade na pumailang lang sa kalangitan. Naibalik na ba ang paglilinang ni Boss Benmore? Saan sila pupunta? Hindi mo ba nakita ang nakamamatay na tingin sa mukha ni Alex? Sigurado akong papatayin niya ang isang tao. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin?
Nag-e-enjoy kami sa pagkain at inumin sa Rockefeller Residence nitong 2 araw. Oras na para magtrabaho tayo. Swoosh, swoosh, swoosh. Umakyat din sa langit ang 3 figure. Si Richit Asterisk. Masyadong mabilis si Alex. Ang Sword of the Universe na sumipsip ng hininga ng Ancestor Dragon na sinamahan ng mga rune na nagpapataas ng bilis nito ay may pinakamabilis, leg-breaking speed na nakabasag sa sound barrier at ito ay kasing bilis ng teleport. 3 beses ang bilis ng tunog, 5 beses. Pagkatapos ng 10 beses. Ramdam na ni Jade na nakasunod na malapit sa likuran ang hirap sa paggawa nito. At isa na siyang cultivator sa tuktok ng kaharian ng Tribulation Crossing. Ang distansya sa pagitan ng California at Long Beach ay hindi ganoon kalayo. Kumigit kumulang 1 oras at kalahati sa napakabilis na bilis ng sasakyan at sa bilis ni Alex na 10 beses ang bilis ng tunog, mahigit 1 minuto pa bago niya narating ang kalangitan sa itaas ng Mercy Hospital. Nakita niya ang gumuhong gusali ng laboratorio. Nagkalat ang mga uwak at nakatakas. Si Sky Melves na nakahandusay sa lupa nakatingin sa bingit ng kamatayan. At si Ana na ipinako sa lupa gamit ang isang espada na tumutusok sa gitna ng kanyang katawan. Kabanata 1967. Ana. Pulang dugo ang mga mata ni Alex at maingat niyang hinayla si Ana sa kanyang mga bisig, tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ganap na hindi gumagalaw si Ana. Matagal nang tuluyang nawala ang lahat ng sigla at puwersa ng buhay ng kanyang katawan. Kahit na minana ni Alex ang Ultimate Book of Medicine at ang inapo ng Diyos ng Medisina, walang paraan upang buhayin ang isang patay na tao. Ang lakas ng buhay sa kanyang katawan ay ganap na nawala. Ako, huli na ako. Tahimik na bumagsak ang isang luha. Sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng isang anyo ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ito. Napakahina, isang mahinang pahiwatig ng kapangyarihan ng kaluluwa at halos hindi ito nakuha ni Alex. Ito ba ang labi ng kaluluwa ni Ana? Buti na lang may natitira pang kaluluwa. Agad na inabot ni Alex ang palasyo ng kanyang isip at inilabas ang Soul Collection Coffin, isinakay ang katawan ni Ana dito. Sa oras na ito, ang miyembro mula sa Flying Eagles na pumatay kay Ana ay matako na nakatingin sa Soul Collection Coffin. Lumapit siya at sinabing, ano ito? Ipakita mo sa akin. Namumula ang mga mata ni Alex, namumula. Ang mga hindi nakakaalam ay ipagpalagay na siya ay isang demonic cultivator. Ikaw ba ang pumatay sa alagad ko? Tumawa ang lalaki. So, itong maliit na pritong ito ay iyong alagad. Napakawalang kwentang disipulo, hindi rin mas magaling ang kanyang amo. Bilisan mo, tumabi ka. Napansin ko ang kabaong mo. Kinaway-kaway ni Alex ang kanyang kamay, naalala ang Soul Collection Coffin sa palasyo ng kanyang isipan habang dahan-dahan niyang sinabi, may bagay din sa iyo ang nakatawag ng pansin sa akin. Gusto ko ito. Iyong buhay. Boom. Tarat-tarat. Sumugod si Alex. Ginamit niya ang Dragon Toss Punch na natutunan niya kay Ana. Medyo magaling ang lalaki mula sa Flying Eagles at sa suntok na iyon mula kay Alex, napaatras siya ng 3 hakbang habang si Alex ay isa lang. Pamatay. Huling humagulgol si Alex. Ginamit pa rin niya ang Dragon Toss Punch ngunit idinagdag niya ang chi mula sa kanyang Golden Core. Boom! Bang! Sa pagkakataong ito, 7 hakbang ang paatras ng lalaki habang si Alex naman ay umaatres ng 3. Sinadya ni Alex na gamitin ang Dragon Toss Punch para talunin ang buhay ng lalaking ito mula sa Flying Eagles, ngunit ang taong ito ay kapareho ni Darnick Young, isang speculative na uri ng lalaki. Siya rin yung tipong takot mabuli at mahirapan. Madali para sa kanya na pumatay ng isang ordinaryong martial artist tulad ni Ana, ngunit siya ay magderanes ng mga pagkalugi kapag kinuha niya si Alex at hindi siya nang ahas na pilitin ito. Sigaw niya sabay atake ng mga kasama. May kabuuang 10 miyembro mula sa koponan ng Flying Eagles. Bukod sa lalaki na siyang pinuno, mayroon pang 9 na miyembro. Nang malapit ng kumilos ang 9 na iba pang miyembro, isang napakalamig na boses ang tumawag, papatayin ko ang sinumang maglalakas loob na kumilos. Ang boses ay nanggaling sa taas nila. Si Jade Benmore iyon.
Siya ay galit na galit at ang kanyang galit ay marahil ay higit pa kaysa kay Alex. Ang Flying Eagles ay itinatag sa pamamagitan ng kanyang kakilakilabot na pagsusumikap, kung saan ang kanilang layunin ay ipagtanggol ang kanilang tahanan at bansa upang labanan ang mga dayuhang kaaway. Pero ngayon, ano ang ginagawa nila? Ilang araw pa lang siyang umalis at lahat ng mga taong ito ay nagbago na. Inatake nila ang kanilang mga tao, pinatay ang mga kababayan ng Amerika at sinira ang isang ospital. Pinabayaan at inabuso nila ang buhay ng mga ordinaryong tao. Sila pa ba ang mga kasama ng kanyang Flying Eagles? Ang mga ito ay isang grupo lamang ng mga mamamatay tao. Nang umalangaw-ngaw ang boses, tumangala ang mga mula sa Flying Eagles at natigilan. Ang taong ito. Bakit kamukhang kamukha niya si Jade Benmore? Jade Benmore. Siya ay naging isang walang kwentang tao ngayon. May psychological trauma ka pa ba na inilalagay mo ang anino ng kanyang figure sa babaeng iyon? Tama iyan. Tingnan mo ang itsura niya. Siya ay mas bata. Paano siya magiging babaeng baliw sa labanan, Jade? Mas tumpak kung iisipin mong siya ang anak ng lokong Benmore na iyon. O, bakit hindi mo nalang kunin ang batang babae na iyon at magsaya sa paggamit sa kanya? Magiging kasiya siya kung magpapanggap ka na siya rin ang aktwal na Jade Benmore sa panahong iyon. Ang iilan sa kanila ay hindi na itinuturing na mahalaga si Jade sa kanilang mga puso at patuloy na naglalabas ng mga insulto. Sa oras na ito, nagmamadaling dumating si Butcher, Bunty, at ang iba pa. Galit na umungol si Butcher, dapat kang mamatay sa pag-insulto kay Commander Benmore. Pagkasabi noon, sumugod siya ng may hawak na palakol. Whoosh! Isang ulo ang tumaas pataas sa langit. Till then.